tingin ko diyan, Ma'am Shi, nasa deadlock ang bansa. Political deadlock. At ako ay pumapanig sa sinabi ni Digong. Ang sabi ni Digong, may fracture na ang government. And there's no other remedy but for Yes. it's only the military that could resolve it. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi mo naman kailangan magkudeta eh. Yes, hindi naman. Hindi mo kailangan magkudeta. As an institution, as a Filipino citizen, pwede mong sabihin na, alam nyo, kayong mga politiko, nakakaawa na ang bayan. Korupsyon at pag-aaway-away ninyo. Itigil nyo na yan. Okay? Linisin ninyo ang gobyerno. Okay? Dahil kung hindi, sasama kami sa taong bayan para linisin kayo. Pero it's as simple as that no? Hindi nila kailangan magkudeta. They just need to speak up and say, taxpayer din kayo True. Alam mo, Filipino citizen din kayo. Ano yun? Yeah, di ba? Sure sila, loyal pa rin ba kayo sa Constitution, ganyan-ganyan. Di ba sa Senate, si Jinggoy? Alam mo, Constitution, meron diyang values ng mga Pilipino. Ano ba yung values na doon? Di ba? Value ba ang corruption? yes. Ano ba yung laganap na, bukang-buka na nga yung corruption eh. Di ba? Pati nga yung alay ni Marcos na si Anthony Taberna, nasusuka na. Ano bang gagawin? Kailangan drastic yan. So feeling ko talaga magkakaroon ng bonggang-bonggang pagbabago. And yun din naman ang kagustuhan ng marami. Ang bonggang-bonggang pagbabago. Hindi ba? Yes. Kasi kung may pagbabago pero hindi siya bonggang-bongga, may pagbabago ng mukha pero hindi siya bongga, tas the same thing pa rin, wala, naglolokohan na lang tayo. Baka talagang ipagpatuloy ko na lang yung pagiging bold star ko dito sa Ako Ma'am, maghahanap na lang ako ng mayamang tycoon, tapos na mag-aasawa ng tycoon. Para matapos. Wala, wag na tayo, mag-disappear na tayo dito sa social media. Total, ganun din naman. Ganun din naman. Pero hindi ko magkakaroon ng bonggang-bonggang pagbabago. Kasi kita mo, ginagawang punching bag talaga si Sara. Nung pumutok yung 5,500 flood control projects, di ba naging maingay yan? Naloka ang mga tao, di ba? Galit na galit ang mga tao. Anong nangyari? In-amplify, balik uli kay Sara. Walang investigation na naganap sa 5,500 flood control projects. Tahimik nga di ba? Anong laman ng balita? Laman ng balita si Sara. Magnanaawa Sara, ganito Sara, Mary Grace Piatos, hanggang sa katsipang Mary Grace Piatos. Hindi ba? Pero sa flood control projects, may narinig kayo? Di ba? Wala. Kasi, babalik, tirahin si Sara para ma-cover up ang corruption. Katulad sa mga in-expose mo, 'di ba? Like Duran-Duran, laging si Sara, in-expose ko yung Polboronic video. Si Sara pa rin. Parang kaya minsan, alam mo, minsan madalas nasisisi tayo dahil kasi sa inyo 'yan. Palabas kasi kayo ng palabas, 'di ba? Yan ang sinasabi ni Gadon. 'Di ba sabi ni Gadon, ang sisihin ni Sara ay ang mga vloggers na DBS sinabi vloggers. ba ng bobong 'yon? Hindi ko alam. Yes. Ano sabi ng gagong 'yon? Matagal yan ang sinabi yan, Ma'am Shi. Hanapin nyo yan. Matagal ang sinabi ni Gadon yan. Ano makinalaman ni Sara sa atin kung anong gusto nating sabihin? Wala namang pakialam sa amin si Sara Ngayon na nga lang siya nakikipag-connect. Gusto ko nga sabihin sa kanya. Tahimik ka ng tatlo, tapos ngayon. Totoo yun. Kasi ako dati, Masara, di ba, nananawagan tayo. Kailan ka mag-speak up? Mag-speak up ka, ganyan-ganyan. Ngayon, di lang speak up ang ginawa niya Nagbilin na. Nagbilin, may tagubilin. Lahat may pelikula siya tagubilin, di ba? Kita nyo, bakit yung ngayon, yung Facebook page ng Armed Forces of the Philippines, in-off na nila ang comment section. Anong ibig sabihin yan? Galit ang mga tao. Well, actually, ang aking late na nabalitaan, yung even mga general dyan sa loob ng Camp Crame ay talagang gusto na rin gusto talaga nila magsalita. Ang problema nila ngayon ay mayroon silang takot na kapag sumama sila dito sa EDSA Shrine nga, andyan ngayon sila, baka pag hindi maging successful or something, yun ang masabi nila, mawawalan sila ng trabaho. So, ano yung pamilya nila. Pero sa akin lang naman, mga sir, mga ma'am, kung talagang kayo ay, para sa Pilipino nga, alam nyo na na tinatakot kayo, sinisinda kayo, pati mga phones nila ay monitored according to May Puting Ahas.
So, imagine mo, SAS na, itong mga general na 'to, takot sila dito sa gobyerno ni Bangag. Alam nila na ang ginagawa ng mga 'to mag-suppress, magnakaw, at the moment na sila ay magsalita o kabahagi nitong movement na ito, yun nga, may kalalagyan sila. So, ano sa tingin mo diyan? Ang tingin ko diyan, Ma'am Shi, nasa deadlock ang bansa. Political deadlock. Mhm. At ako ay pumapanig sa sinabi ni Digong. Ang sabi ni Digong, may fracture na ang government. And there's no other remedy but for Yes. it's only the military that could resolve it. Ano yung ibig Yes. sabihin nun? Hindi mo naman kailangan magkudeta eh. Yes, hindi naman. Hindi mo kailangan magkudeta. As an institution, as a Filipino citizen, pwede mong sabihin na, alam nyo, kayo mga politiko, nakakaawa na ang bayan. Mhm. Korupsyon at pag-aaway-away ninyo. Itigil nyo na yan. Okay? Linisin ninyo ang gobyerno. Okay? Dahil kung hindi, sasama kami sa taong bayan para linisin kayo. Pero it's as simple as that no? Hindi nila kailangan magkudeta. They just need to speak up and say, taxpayer din kayo True. Alam mo, Filipino citizen din kayo. Ano yun? Yeah, di ba? Sure sila, loyal pa rin ba kayo sa Constitution, ganyan-ganyan. Di ba sa Senate, si Jinggoy. Alam mo, Constitution, meron diyang values ng mga Pilipino. Ano ba yung values na doon? Di ba? Value ba ang corruption? yes. Ano ba yan? Laganap na, bukang-buka na nga yung corruption eh. Di ba? Pati nga yung alay ni Marcos na si Anthony Taberna, nasusuka na. Ano bang gagawin? Kailangan drastic yan. Ang baboy. Drastic change. Ako, you're right, SAS, na hindi nila kailangan mag-kudeta kasi the moment na nung nakita na lang nila na na merong white powdery substance si Bangag dito, dapat doon pala nag-withdraw na sila ng support na hindi namin nakayang sumuporta pa sa isang presidenteng adik. Pero ang naging solusyon nila nung time na yon ay isang panyo, pahiran mo yung bulburon sa puso mo. Ano ba yun? Diba? Hanggang ngayon, ang AFP hindi naman nagdi-deny na ang kanilang commander-in-chief ay drugista. Never. Ano yun? And, di ba tinanong nga ni Digong, kayo ba hanggang kailan kayo magsusupport sa drug addict na presidente? Sabi naman ni Digong, pag sinabi ng mga sundalo na, okay pa sir, fine, move on. Ano gagawin natin? Di mag-move on na tayong lahat. Di ba? Okay lang pala sa kanila, move on na. Di ba, Ma'am Chi? Yes, yes. Yeah, that's true. Ang problema kasi nito, kung hindi naman talaga nagdodroge, dapat noon pa, January pa lang, nagpa-hair follicle test na. Para hindi na umabot sa ganito. Ngayon, hindi ginawa, December na, 1 year, dead man na. O di lalong ngayon tumindi ang eksena na talagang sumisingot ka. Hindi ba? So ngayon, ano na itong sitwasyon natin? Si Sara ginawa yung punching bag. Gusto na naman magtrabaho nung Ali. Kaya nga. Gusto na niya magtrabaho. Hindi ba? SAS, may tawag lang ako. Kausapin mo muna yung mga nagko-comment dyan. Give me 1 minute, ha? Okay, anong mga nagko-comment? Okay, true. Bigyan ng ultimatum ng military ang government. Yes, sabihin nyo lang na, grabe, no? Yung flood control ninyo, ninanakaw ninyo. Ninanakawan nyo ng bonggang-bonggang sambayanan. Ano to? Pagpapatuloy pa ba natin to? Ganun lang yun eh. Kasi hindi naman kasi takot ang mga politiko sa taong bayan. Hindi rin sila takot sa korte, ang mga politiko. Hindi ba? Ngayon, kung hindi takot sa taong bayan ng mga politiko, hindi sila takot sa korte, baka naman mga sir, sa inyo na lang sila matakot. Kwelyuhan nyo lang, sabihin nyo lang, oy, tuloy pa rin pagnanakaw? Kakaawa ng taong bayan. Hindi ba? Tama ba, mga kababayan? Kwelyuhan nyo lang. Natawa tuloy si After Dark. Di ba hindi kailangan magkudeta? Kwelyuhan nyo lang. Diyos mio, ano ba yan? Para naman, huwag na tayo magbulahan. Grabe ang nakawang nangyayari. Grabe ang nakawang nangyayari. Kwelyuhan nyo, pag pumalag,
Paboljak yung kay Maharlika. Ano ba yan? Diyos ko. Ang baboy ng ano. Sabi ni baka sabi nila Uniteam is out, Unipink. Ito namang Unipink, ang ano nyo naman. Yes, nabalitaan po namin yung pagkamatay ng AFP military lawyer sa Camp Aguinaldo. Okay, ano pa ba? Bakit di ginawang negosyo ng MIU? Ang bilis naman ng comment dito. Baka kasi nakikinabang sila. Ayun ang mahirap kung nakikinabang sila. Hindi ba? Yun ang mahirap. Ibig sabihin, doon na lang talagang pag-asa ang bayan natin. Kasi yung mga taong inatasan na protektahan ang mga tao at konstitusyon ay sila rin yung nakikipagsabuatan sa mga magnanakaw. Hindi ba? Okay. Sas, anong masasabi mo? Ano to? Ang bilis mo ng comment kasi. Sandali. Sas, anong masasabi mo sa hidwaan ng Mayor Cayetano at Pami Zamora? I don't care. Bigyan nyo sila ng kutsilyo. Na magtigihan na sila. Diba? Anong masasabi niyo po sa statement ni Browner? Ano bang statement ni Browner? Ang dami niyang statement. Hindi ko naman. Oh. Di ba wala na, hindi na nga may iba na eh. Kita mo yung sagot ni BBM dun sa habili ni Sara. Nakita nyo ba yung sa GMA 7? Ha? Kung ilan ang natuwa, ilan yung natatawa sa sinabi niya. Ibig sabihin wala na, kinlose na ng AFP yung comment section nila. Sabi ng mga tao, sawa na. Galit. Di ba? Ba't ka mag-off ng comment section mo ng AFP Facebook? Di ba? Yung sa GMA 7, tingnan ko lang kung ilan na. Sa breaking news, yung kausap ko, ang sabi daw, may pinadalang 7 trucks sa harap ng batasan. So, hindi ko lang alam, may nagrarally ba doon? So, nagpadala daw si Ma'am Shimo. Si Lisa Tanas ng 7 trucks na mga policemen or Di-declare ng martial law. Baka isasara ang Congress. Di-declare ng martial law. Hindi natin alam dahil yun ay narinig na ano lang natin, na ibalita lang sa atin ngayon. But sana makakuha tayo ng feed ng ano doon, ng report. Oo, report. 7 tanks or trucks? Truck, not tanks, truck. I don't know kung ano. Truck ng mga police. Truck ng gold. Truck ng police at baka may truck lang ang sinabi ng mga police daw. Bakit naman si Ma'am siya nagpapadala? Hindi naman siya commander-in-chief. Siya naman lagi nagpapadala. Siya naman lagi nagpapadala, di ba? Alright. So si Z nawala na ng bonggang-bongga. Okay, nawala si Z. Sana makabalik si Palanda. Okay. So, walang sinabi ang mga Pinoy sa Spanish. Isang beses lang binaha ng bonggang-bongga, binato nila ng putik ang mga politiko nila, pati King and Queen. Exactly, mga Palangga. Talagang wala eh. Talagang... Ito na nga masasabi ko, no? May bago akong write-up, no? Sa Substack, mag-subscribe kayo kasi doon ko sinusulat yung mga mahaba kong sulatin. Sandali, yung update ko muna yung sa GMA na na statement ni BBM. Alam niyo kung ilan ang natawa. Ano sabi? Sige nga, hindi ko alam. 148,000 ang natawa. Ang nag-like at nag-heart combine ay 106. So yung combine ng natawa at angry face, asan ba yung angry face? Is 155,000. So mas marami yung... Ilan ang nag-angry? 155? Hindi, angry sa kanatawa. 155. Pero yung nag-heart? Saka yung nag-heart, saka yung nag-like, 106. So, hindi talaga, di ba yung alam mo yung pagpupunta ka ng PCO, lahat ng statement nila, natatawa na lang yung mga tao. Ibig sabihin, they're treating you like a joke na.
Alam mo yon, parang joke-joke na lang ba? Joke-joke. So sabi ko nga dun sa Substack ko, no, kasi may kaibigan akong French. So nabasa niya yung expose ko, yung liquidation by certification ng Congress na over 30 na ng bilyon-bilyon nilang pondo. Sabi niya sa akin, kung sa France daw yan nangyari, may expose ng ganyan. Nagkaroon na raw ng riot sa mga daan. Binato na raw ng tae sa ng bato ang mga politician. Sabi, bakit hindi ito nangyayari sa inyo? Eh, wala eh, kahit ang mga mainstream media kasi, unang-una kino-cover up nila at nababayaran na rin ang karamihan sa kanila. Sa dami-dami ng expose, sa baha, yun grabe. Yung sa pagiging addict niya, my God, ilang expose pa ba kailangan ilabas ko, Sas? Nakakapagod din, 2 taon. Baka kailangan mag-OnlyFans ka. Mag-OnlyFans. Nakakaloka naman 'to, 'di ba? So, I hope talagang yung mga kababayan natin, ma-realize nila. And good thing nga na nagsalita na nga si, Cardinal Advincola. So good ano 'yun. Sana tuloy-tuloy na po yung mga ibang pari, ibang mga sectors ng lipunan, labor sectors, lahat ng sektor ng lipunan. Sana manindigan kayo, hindi dahil dahil Duterte supporter kayo or galit kayo kay Sara or what. It's about kung ano yung korapsyon na talamak. Grabe yung korapsyon. Sobra. Hindi sa tingin mo ba hindi nila nararamdaman 'tong nangyayari sa Pilipinas? Bakit talagang tahimik itong mga 'to, iba sa kanila? Mukhang ayaw nilang manindigan. Ano kaya ang puwedeng gawin, Sas, para mas maraming sa tingin mo, ano yung pinaka puwedeng, mag-trigger para magising itong mga dilawan? Para magising sila, actually gising naman siguro sila. Kaya nga yung mga liderato, gusto nilang pa-impeach si Sara. Baka kasi yung mga dilaw, nakikita na rin nila yung tunay na kalagayan ng bansa at yung ginagawa kay Sara. Di ba may kakamping nga na vlogger na yung vlogger na kakamping na malaking audience nun yung sinabi niya na, oh, ano ngayon, nagkakagulo na ginagawa niyo kay Sara. Kakamping Talaga? yun. Hindi ko alam yun, Kakamping yun, yung pinost ni Tio Moreno. Okay. Kakamping na vlogger yun. Sabi niya, kung ano naman pala, kung confidential pa, bakit si Sara lang yung binaano nyo dyan, pinupukpok nyo. O di halatang halata. Yeah, that's good sign, At least may nagsasalita na rin pala mga kakamping na vlogger. Oo, kakamping vlogger yun eh. Di ba? Kakamping vlogger, di ba? Yun ang sabi ni Tio eh. Sabi niya, oo, alam ko kakamping yun eh. Eli ba pangalan? Eli ba pangalan nun? Yung pinost si Tio? Yung dati may viral siya, yung ginawa niya. Yung bata? Yung bata pa? Yung ititest niya kung kakasya ang yung 60 pesos. 60 pesos oo, parang ano ko yun. Yeah, that's good. Pero anong masasabi mo dito sa Jutang Ginemes na police spokesperson na yung mga police na nag-file ng case kay Inday Sara doon sa assault. Pero kitang-kita naman na sila ang gusto mga assault, manakit kay VP. Ginagawa lang nila yan. Wala namang effect yan dahil ang Vice President, natatanggal lang to ng impeachment. Kahit kasuhan mo yan ng kriminal, Vice President pa rin yan, Mamshi. Alam mo yun? Kaya nga si Trillanes, sabi niya, kahit ang kasuhan niyo yung bonggang-bongga si Sara, Vice President pa rin siya. Kaya gusto i-impeach. Kaso, si Bongbong, ayaw nga niyang matanggal si Sara dahil si Sara nga ang insurance policy. Pag natanggal si Sara, sunod na siya. Yeah. Matik yan. Alangan naman si Romualdez ang i-appoint mo na VP, pagbobotohan niya, Mamshi. Pagbobotohan ng Kongreso saka ng Senado. Yeah. Oo. Pag hindi yan ipapaupo yung si Romualdez, saka pa naman ang mukha mo, pinsan mo, Vice President. Ano ipupush ng Yellow? Yellow ang isa sa pinakamalaking puwersa nila dito na may tactical alliance sa kanila. Di Yellow ang uupo na Vice President. Kaya atat na atat si Trillanes. Magiging atat na atat. Baka si Ontiveros. Yes, Ontiveros talaga. Ontiveros talaga. Yan ang push nila. Kasi alam ni Trillanes na hindi effect, wala effect, ma'am, siya ito na patuloy lang nilang gagawin punching bag si Sara. Kasi si Binay, naalala niyo si Binay? Si Binay ay ilang taong inupakan in aid of legislation. Sino ang umuupak nun? Sino ang mga mastermind nun? Hindi ba ang operative nun si Trillanes? Alam nila na effect. Dahil December 2015, nung nagkaroon ng presidential poll, number 1 pa rin si Binay. Kung hindi tumakbo si Digong, si Binay ang presidente natin. That's true. Kaya nga. Effect. Kaya gusto ni Trillanes is patumbahin na talaga to si Sara na mawala siya sa pwesto.
at ma-disqualify siya for life. Nagigets ninyo, ma-disqualify siya for life sa pagiging pagtakbo ng kahit anong posisyon. Kaya si Sara sitting pretty lang ngayon. Ano ba gusto niyo gawin sa akin? Di ba ganyan na siya ngayon? Ngayon na, gawin niyo na. Pa-impeach niyo ako, impeach niyo ako. Kasuhan niyo ako ng kriminal, kasuhan niyo ako. Go! Go na ngayon si Sara. Kasi alam ni Sara na itong dalawang yung Yelo at BBM, hindi yan magkakasundo sa anong gagawin kay Sara. Dahil magkaiba nga sila ng gusto. Si BBM, gusto lang niyang panitalihin si Sara dyan bilang punching bag. Ang Yelo, ayaw nila. Dahil kahit gaano mo bubugin si Sara dyan, parang Binay lang yan. Mas malala pa nga yung issue kay Binay nun eh. Nalalay nyo? Yung issue kay Binay, yung may corruption, may malaking mansion pa na worth 2 billion ba yun? Tapos yung parking lot na worth, mas malala yung parking lot. That's true. Ito, confidential fund na hindi pa tapos ng audit. And it's confidential fund at 125 million. And 125 million compared to Binay's 2 billion? Yeah, 2 billion. Yung kay Binay na 2 billion, tapos si Binay pa rin yung number 1 sa presidential poll. Di ba? Nakakaloka to mga to. Kaya nga talagang tong mga to desperate na. Kaya hindi na nila alam kung paano nila yung si Inday. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kay Inday. Si Inday, binigyan na sila, impeach nyo ako. National security threat ako. Impeach nyo. Ganyan na nga yan. Na parang, kaso, baka kasi itong sina BBM, syempre sila nagsusupply ng pera dito sa Kinatilianes, no? Baka na rin, ayaw na nila magbigay. Kaya pa-impeach, gusto na nila pa-impeach. Kasi magka-dry na ang baka malapit na mag-dry ang balon. Diba? Baka malapit na mag-dry. Yeah. Kasi after 2025 elections niyan, after 2025 elections, nandiyan pa rin si Sara, mag-shift na ng mga alliances yan. That's true. Yeah. Yan na lang inaantay natin. Pero alam ko, mag-shift man sila, may bonggang-bonggang pagbabago. Yes, bonggang-bonggang pagbabago dapat. Yes. Dentista yan. Okay, so tignan natin ang ating mga komentaryo, mga palangga. Okay, bari wala statement ni Boy BM kasi si Lisa pa rin ang nasusunod. Sabi ni MM, nag-fail na si Risa kay Alice Go. Nilangaw yung last hearing, puro ngawa. Ano nga ba nangyari kay Alice Go? Wala na nga, tapos na kay Alice Go. Wala na silang mapipiga kay Alice Go. Kasi, mali naman fake naman yung mga pinagagawa nila kay Alice Go. Babalik lahat yan sa kanila. Hindi ba kalaban lang nila sa Pogo Yeah, alam ko naman na talagang kalaban nila sa Pogo dahil si Lisa, di ba? Kakampi niya yung mga Pogo people, nag-release ka tayo ng picture dyan. Kaya hanggang ngayon, hindi nila pinatawag si Rainier Chu na nagbigay ng pera sa kanila during the campaign, yung mga Chinese personalities. At saka yung Cassandra, di ba? Nakakulong pa rin ba yung mga yon? Tahimik na, di ba? Si Cassandra nakakulong pa. Nakakulong pa. Si Alice Go nakakulong pa rin. Hindi naman si Alice Go, hindi ko na nga nasusunod kasi tapos na nga, di ba? Baka tapos na yung budget para sa Alice Go saga. Yeah, tapos na siguro. See that? Tama. Tapos, di ba, ang ingay-ingay, tapos ano yung resolution nila? Kaya ngayon si Risa Ontiveros, meron na siyang matrix ng Pogo. Kasama si Rainier Chu? Hindi. Di ba? Nakita niyo talaga. Magkakampi nga sila. Gusto lang talaga nilang wasakin ng Duterte. Kaso nga, kayong Yelo, yung liderato ng Yelo at BBM ka, mag-usap muna kayo kung ano bang gagawin nyo, i-impeach ba si Sara o hindi. Magkasundo muna kayo. Nakakaloka. Di mo, nalaman na lang natin, walang resolution. Even yung PIDEA leaks, walang resolution yun Sinara na lang, tinapos na nila. Walang resolution. So, kapag issue, patungkol sa kaletsya ni Marcos Jr., paging adik, corruption and everything, wala, isarado ka agad, takpan ka agad, di ba? PIDEA leaks, si Marcos ang involved sa Pogo na yan, hindi nila pinapatawag yung taong sangkot din, nakakampi nila. Lumabas ang mga pictures niya, nag-viral. Pinatawag ba ng Congress o ng Senado o ng House of Representatives? Hindi. Kasi mananagot sila kay Bangag. Si lahat mga kababayan, nakikita ninyo na sobrang talamak na. Ano gagawin nyo ngayon? Kaya tayo nasa point of no return na ang Pilipinas. Ano to, babalik tayo with the way things are? Hindi na pwede. Grabe. Nasa taong bayan yan ngayon. Ang dami. Actually, may nag-message sa akin na dumarami na nga daw yung mga tao sa EDSA. Kaya nga, naiipit ang taong bayan sa kaputahan ni Lisa at saka ni Bangag Jr. Si Romualdez, kayo ang naiipit dito. So,
naiipit kayo pero okay pa rin sa kabila ng nararanasan yung kahirapan because of these people. Kitang-kita nyo naman na very selective. Ang target nila is Operation Target Sara. At ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, 125 million confidential funds over sa gold reserve, sa Maharlika Fund. Ano pa? Dito sa 90 billion ng PhilHealth, downloaded, di ba, na di-download sa Office of the President. Ang daming issue. You compare that, nakatutok kay Inday, di ba? Anong ninakaw ni Inday? Saan napunta? Oh, 125 million pa. Sabi nga ni Inday, ano bang narinig yung nakawan sa gobyerno? Millions? Billions! 125, maliit yan. Ba't kami, di ba sabi ni Inday, ba't kami magnanakaw ng 125 million? Billions nga ang nakawan. Di ba? Hindi, di ba meron ba kayo sinabi, dito napunta, ninakaw ni Sara ang 90 million, dito napunta sa bangkong ito, ganyan-ganyan. Meron? Bumili siya ng malaking dildo na worth ganito. Bumili siya ng sasakyan. Bumili siya ng relo. Saan napunta yung pera? Wala silang maipakita. Pero talagang pinag-uusapan diyan sa one committee na yan. Kasi yun nga, ang target nila si Sara. At kayo naman ngayon ay ang nahihirapan. Sabi nga ni Denison, flood control na corruption, ayaw pag-usapan. Hindi pa ba malinaw sa inyong lahat? 1 billion a day, ayaw pag-usapan? Ang corruption? At sinabi mismo yan ng DPWH, inamin nila na wala talagang 5,500 flood control. Bakit hindi yan osisain? Dahil ipinagyabang yan ni Marcos Jr. Kaya, go ahead. Ano yes, muna ang dildo naman. Yes. Sabi ang dildo naman. Di ba kung ano na pag ginagawa nilang kwento, sabi pa nila na si Sara daw, boilet daw niya. Sino itong basketball player? Ay, oo. At sinusustentuhan daw. Kaya, di ba yan ang isa sa mga ginawang story ng mga kakamping na sinisustentuhan daw yan ni Sara. Kaya yung... Sino yun? Parang hindi ko masyadong boilet. Ano yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Tinignan ko nga yung itsura ng lalaki. Ang pangit naman. Kung ito sisustentahan mo ng 125 million, ba't ito pa? 100. Hindi, meron pa sila pinapalabas na girl, na may, girlfriend. Jowa niya si Zuleika. Ngayon talaga, wala na talaga silang makita, Ayun si Amor. Ayun daw, si Amores daw, ano daw, di ba yan ang chismis na, kaya sinusustentuhan daw ni Sara, kaya ito sa confidential fund. Ang ano ko, mga bakla kayo, tingnan nyo yung buhay ng Amores, tingnan nyo yung bago. Kaya kung mag-aakusa silang ganun kay Sara, dapat may inilalabas silang ebidensya na mayroong napatayong bahay, mga luxury cars and everything. Diba? Tingnan nyo ang itsura ni Sara, may nagbago ba dyan? Actually, gumanda lang siya. Anong gumanda? Kasi diba parang boys, si Sara kasi parang parang ako nung bata, parang tomboy din ako Diba? Pero Ma'am Shi, alas 7 na pala, kakainin pa pala ako. Kakain ka? Kumain ka na muna. Sige, thank you for coming. Maraming salamat sa mga ka-moisture. At natatawa na lang ako on how things are unfolding. Kasi nakikita talaga natin kung ano talaga sila at ang sabwatang ginawa nila na ngayon ay magka-crumble dahil hindi sila magkasundo kung ipapa-impeach ba si Sara o hindi. Tayo mag-impeach. Girl, sana talagang ano na yung bonggang-bonggang pagbabago. Thank you, Sas. Thank you so much. God bless.